Ito ang Mount Tigmaula ng Karawisan sa Remigio sa probinsya ng Antique. Ito ay perfect para sa mga beginner hikers dahil bukod sa madaliang trail, meron itong napakagandang tanawin, mapa-sunset man o sunrise. Kahit na parte ito ng San Remigio, mas malapit ito sa barangay Bumbongan 1 ng Sibalom kaya sikat itong pasyalan ng mga lokal, lalo na tuwing Semana Santa. Meron itong 360-degree view kaya kahit saang anggulo ka tumingin ay may makikita kang tanawin. Sa video na ito, muli nyo kaming samahan sa isang overnight camping sa tuktok ng Mount Tigmaula. Kakain kami ng masasarap na hapunan, magkaroon ng bonfire, manood ng live fire dance, at syempre, mag-relax sa harap ng apoy habang nag-reflect sa buhay. Sa susunod na araw, bibisitahin din namin ang waterfall sa lugar na susubok sa aming tibay. Syempre, bago ang lahat ng iyan, Hey yo, draußen nur 30, hier drinnen 40 Grad. Steven sitzt im Büro, während jeder andere bad. Homeoffice Crew liegt faul in der Hängematten, doch der Boss macht Termine, lässt die Zahlen knallen. Mobile Klimaanlage steht direkt am Schreibtisch. Bis Steven kühle Luft, ja das ist sein Heimvorteil frisch. Doch im Flur brennen die Tapeten, denn die warme Abluft lässt die Wände schwitzen wie Wettbeten. wow, ito na yung manok. Rin, sir. Ha? Ang adobo to ang Ano? sarap mo na. Sige lang, ito nagkakaon eh. Ito lang, habang. Tapos watot langgaw galing no? May tos balay. Blanco tayo lang to. Pwede man. Daga lamang langgaw. Ate. Kung may daran ako di mga asin tuyo. Walang problema. Mamotor ka lang? Sige, sige. Langgaw lamang. Langgaw na lang man kulang to dyan. Tigmaula yung ating destination sa ngayong araw. Doon tayo mag-overnight camping. Tapos uwi din tayo bukas. Kasama ko yung dalawa kong estudyante, sina Ralph at saka si Mike niya no, sa unahan. Kung mapapansin ninyo, nakasuot lang ako ng sandal at hindi sapatos dahil may ilog kaming katawirin kaya hassle magtanggal ng sapatos. Binuwat ko na lang si Greta para makatawid dahil nakalimutan niya ang kanyang sandal. Sarap po. Agad kaming hingal ni Greta dahil pawang mga paahon ang trail sa unang mga minuto ng paglalakbay. Grabe na yung paahon dito mga specimen. Sa una pa lang ay binigla na kami agad ng mga assault dito. Hanggang doon pa sa dulo. Nadaanan din namin si tatay na nangunguha ng mga dahon ng lumboy para gawing sigarilyo o tinatawag nilang likit sa bukid. Pero mas okay yan kaysa sa sigarilyo tayo no? Kasi walang mga chemical. Habang nagpapahinga kami mga specimen, bisitahin muna natin itong bungsod na to. Tingnan natin kung ano yung view. Kaso nga lang mababa dito. Grabe, maraming bato dito. Tapos ito yung view mga specimen, malapit sa tubig, dyan sa ilog. Maganda din mag-camping dito kasi hindi ka na mahirapan kumuha ng tubig. Kasi malapit lang naman yung source dyan sa ilalim. Pero hindi tayo kakamping dito. Doon tayo sa taas. Doon na sa cross. Basta matagal kaming hindi nakapag-camping mga specimen, matagal kaming hindi nakapag-hiking. Humina talaga yung aking resistensya. Kaya pa Galv? Basic? Upo muna tayo dito mga specimen. Hinihingal na talaga ako. Nadibago yung katawan ni after specimen. Matagal nang di nakakyat. Basta Mike? Pupunta na ka? Yan, ito yung mga dala tayong mga specimen. No? Ito yung ating mga kakainin mamaya ang gabi. Meron tayong manok dyan. Puro mga native chicken. Yung isa iletsyon natin, yung isa i-adobo natin. Tapos doon si Greta nakaupo. Hindi na kayang mag-advance dito kaya doon lang siya napaupo. Mike, where are you? Nagpahinga kami sa parte kung saan may mga punong niyog at mangga. Ubos na ang tubig sa aming katawan dulot ng pagod kaya oras na para higupin ang masarap na sabaw ng niyog. Kahit mababa ang mga punong niyog dito, napakatamis ng sabaw, promise. Inakyat din ni Ralph ang punong mangga para may pangpulutan sila mamayang gabi. Bumalik ulit kami sa pag-trek at sumarap ang pakiramdam dahil nakapag-recharge na kami.
Sa sobrang busog, muntik pa kaming malihis sa trail. Mabuti na lang at may presence of mind ang aming tour guide na si Ralph. Atas piyak. Da. Naligaw tayo mga specimen. Okay. Lang ga kay tagamjak ka nga mga hilamon. Pilas kita. Unti-unti na rin kaming lumabas sa kagubatan at nakita na namin ang tanawin sa paligid. Tingnan mo tayo dito. Ganda ng view mga specimen, no? Ganda ng sunset. Palapit ng malubog. Yan. Napagod na rin si Ralph kaya may gusto siyang i-share sa amin. Kahit ano magandang babae, pag dito ang bahay, ayaw ko talaga. Tinanong namin kung bakit niya nasabi yon at ito ang kanyang sagot. Layo ng bahay. Tinanong ko rin si Mike kung may balak siyang manligaw sa taga rito. Hindi ko. Mas okay pa nga sa Carmelo, sir. Nilinis muna namin ang camping spot kung saan ko itatayo ang aming tent. Matigas ang lupa at mabato, na ibig sabihin ay masakit sa likod humiga dito. Pero okay lang yan dahil nag-invest kami sa aming sleeping system para maging komportable ang tulog sa gabi. Dahil malapit nang lumubog ang araw, itinayo ko na ang aming tent. Grabe, sobrang ganda ng view at ang ambience dito. Kung maganda manood ng sunset, gaano pa kaya kaganda ang sunrise sa umaga. Excited na tuloy akong gumising bago mag-sunrise. Dahil mabilis dumilim, nagsimula na rin magsaing si Mike at Ralph dahil marami pa kaming lulutuing ulam para sa hapunan. Sinimulan na rin hiwain ni Ralph ang ating mga ingredients. Hinugasan din namin ni Mike ang manok. Tingnan ninyo mga specimen kung gaano ito kataba. Matapos malinisan ang manok, inihanda ko na rin ang sauce para mas lumasa pa ito habang iniikot sa apoy. Pinasok ko na rin ang hiniwang ingredients sa loob ng manok tulad ng sibuyas, kamatis, bawang at tanglad. Dito talaga ako na-challenge sa pagtusok ng stick dahil sobrang sikip. Kailangan talagang gamitin ang ating muscles para maging matagumpay. Dahil sa ganang Barangay Bungbongan 1 sa Uling, perfect talagang mag-camping at mag-ihaw-ihaw dito. Nirangan ko na rin ng malalaking bato ang apoy para hindi ito kumalat at para hindi maihip ng malakas na hangin. Okay. Finally, nailagay na namin sa apoy ang manok. Medyo matagal-tagal ang aming hintayin bago ito maluto. That's why patience is virtue. Ano sa manok na slok kaya? Diyan, magawa ka rin dyan. Dumating na rin ang iba pa naming kasama na pawang mga estudyante ko na rin mula sa Barangay Bungbongan 1. Naka-lisensya ka mas mamiga niyo? Bo. Ginal, di ka lisensya ka, bra? Ready? Hindi mo kami bigat sa kailan dyan? Si Joe pala, aka Outdoor Spaceman, ang bumihag sa puso ng mga kababaihan sa kanilang lugar. Habang niluluto ang lechon manok, hiniwa ko na rin ang isa pang manok na gagawin naming adobo. Sponsor ng aking mga estudyante ang 2 native chicken kaya masarap kumain kapag libre. Matapos maluto ni Greta ang adobong manok, niluto ko na rin ang marinated baboy at ito ang huling ulam na lutuin namin para sa hapunan.
Good news, naluto ng lahat ng ulam. Meron kaming lechon manok, adobong manok, grilled pork. Hiniwa ko na rin ang lechon manok at sobrang lambot nito. Ito ay perfectly cooked sa mahinang apoy para balanse ang pagkaluto sa loob at labas. It's so yummy na. Tara na at samahan ninyo kaming kumain ng masarap na hapunan mga specimen dito sa tuktok ng Mount Tigmaula. Late ko nang na-realize ng dami palang artista sa isang video. Gamay sir bay. Subong-subo ako rin pala ako subuan. Mike, kamusta yung pagkain mo dyan? Ay aktor manok. Outdoors Miss Man, kamusta manok? Sabi sir. Mabuti na lang at sinaniban ng masipag ni Espiritu si Outdoor Spaceman kaya hinugasan ng ating pinagkainan. Mga specimen, mag-marshmallow muna tayo dito by the campfire. Nag-marshmallow din kami sa campfire dahil hindi kumpleto ang camping adventure kung walang banding sa harap ng apoy. Hey yo, draußen nur 30, hier drinnen 40 Grad. Steven sitzt im Büro, während jeder andere... Inaliw rin kami ni Outdoor Spaceman sa kanyang live fire dancing na parang higanting lamok na hindi takot masunog. Dito nga pala matutulog sa ilalim ng punong lumboy ang ating mga kasama at handa ng duyan. May trapal na rin sila kung sakaling umulan ay hindi sila mababasa. Iyon nga lang, sobrang lamig ng simoy ng hangin dito. Kung wala kang kumot, good luck. Matapos ang simpleng party, kami na lang ni Greta ang natira sa campsite. Timing at full moon ngayong gabi kaya sobrang liwanag ng buwan. Parang takip silim pa lang. Nag-relax kami tuloy ni Greta at na-enjoy ang bawat minuto sa campsite dahil masarap ang ambience. Nakakawala ng stress, promise. Ito na rin ang hitsura ng barangay Bongbongan 1 sa gabi. Maliit na barangay pero tahimik at payapa. Bago matulog, nanood muna kami ng movie ni Greta hanggang sa antukin at tuluyang makatulog. Good morning mga specimen at good morning barangay Bongbongan 1. Ito palang aming view sa loob ng tent. Ang ganda ng sunrise dito. Masarap ang aming tulog dahil sa lamig ng hangin kagabi. Literal na good talaga ang morning. Gising na rin sina Mike at Ralph kaya nakapag-init na sila ng tubig para sa ating kape. Tulog pa rin si Luigi sa duyan. Umuwi na rin pala kaninang madaling araw ang iba pa namin kasama sa kanilang barangay kaya tatlo na lang silang natira para sumama sa susunod na adventure mamaya. Mahimbing pa rin ang tulog ni Greta sa loob ng tent kaya umpisahan ko nang magluto ng almusal dahil mabilis tumikit ang araw dito sa tuktok ng Mount Tigmaula. Dapat bitang lagi na. Niluto ko muna ang scrambled eggs. Tapos pinirito ang talong. At pinirito na rin ang huling ulam natin na daing. Masarap na kombinasyon sa almusal. Tara na at mag-almusal tayo mga specimen. Mga specimen, ngayon ay papunta kami ng isang waterfall. Dito malapit sa Bongbongan 1. Ito yung ating last na side quest bago tayo tuluyang umuwi ng Sibalom. Yung gamit namin ay iniwan na namin doon sa taas sa ilalim ng punong kahoy kasi mahirap na pag magdala pa kami kasi nga dito din kami dadaan pabalik mamaya. Kaya iniwan na namin doon yung mga gamit namin. Ganda ng view. Yan. Ganda ng view. Habang nasa trail kami, nakakamangha ang mga magagandang tanawin na aming natatanaw. Naalala ko tuloy ang adventure namin sa Tigmalmos Falls sa Tibiao dahil pareho talaga ang ambience. Ang pagkakaiba nga lang ay sa level of difficulty dahil kung ito ay para sa mga beginner, ang doon naman ay para sa hardcore na hiker. Sobrang green ng bukid dito. Yan. Hindi ma-appreciate sa camera pero sa mata ko talaga ganda talaga sa personal, promise. Nasasapa na rin kami na senyales na sobrang lapit na namin sa destinasyon. Welcome to Carobisan Falls ng San Remigio, Antique. Ang lamig ng tubig dito at sobrang presko. Hindi masyadong malakas ang tubig kaya chill lang mag-shower dito. Kung gusto mo namang magbabad talaga, dito ka na lang sa parang swimming pool dahil may kalaliman din ng tubig.
sei frisch, doch im Flur brennen die Tapeten. Denn die warme Abluft lässt die Wände schwitzen wie Wettbeten. Steven, harter Wände Sun, macht die Deals bis der Tag